Okay, so magandang gabi po sa ating lahat dito sa Pilipinas at isang mapagpalang araw muli sa lahat ng mga nasa ibang bansa at patuloy na tayo po ay sama-sama upang pumasok in the presence of the living God upang patuloy na alamin ang bawat mga katotohanan na kailangan po natin na mapag-unawaan. Sa patuloy na paglalakbay natin, ito ay dito sa daigdig na ito ay ito ang ating pong magiging pundasyon sa patuloy na paglalakbay po natin na matagumpay, na matawid natin ang daigdig na ito hanggang sa kaharian ng Diyos. Kaya ibukas po natin ang ating mga kaisipan at tayo lumabas doon sa ating mga limitasyon. At hayaan natin na tayo po ay pumailan lang beyond our limitation dahil ang lahat ng katotohanan ay it is stand beyond limitation of men. Kaya sa oras na ito ay patuloy na i-focus natin ang ating mga atensyon sa bawat mga salita na ito ay ating maririnig. At inuulit ko po mga minamahal na mga kapatid, mahirap pong gibain ang kaisipan na ito ay namolde sa mundong ito sa ating pong kapanganakan at paglaki natin dito. Kaya po mangyari lamang na kung sa unang pagkakataon na ito ay mapakinggan ninyo, ay ulitin po ninyong pakinggan. Pangalawa, pangatlo. Dahil doon sa pangatlo na niniwala ako na ito ay magkakaroon na ng kaunawaan dahil ito po ay it captivate our mind to the obedience of all the reality of the truth. Kaya po huwag tayong magsawa na makinig, huwag tayong magsawa na makiisa sa mga layunin na ito dahil hindi po ito layunin ng tao, kundi ito ay layunin ng Diyos upang tayo po ay magtagumpay sa paglalakbay natin na hindi tayo tutungo sa kapamakan bagkus tayo po ay magkapailan lang at mapasama na pumasok in the kingdom of our Lord Jesus Christ. Kaya sa oras na ito ay magkipagbukas kayo sa iyong mga Biblia mula sa Matthew chapter 16, verse 17 to 18. English version, King James, And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Father, we thank you for this day, that you have given us again this opportunity, Panginoon, to enter, Panginoon, in your holy presence, O God Almighty. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng karapatan, Panginoon, upang kami ay kapit kamay, Panginoon, maging isa, Panginoon, to stand in your holy presence all day long. Salamat po at patuloy mo kaming damitan ng iyong karunungan, kaalaman, Panginoon Lord God, and I pray that you're going to pour out all your spiritual blessings na kakailanganin ng bawat isa, Panginoon, hanggang sa buong mundo upang sa kanilang pangunawa at pagtanggap sa katotohanan na ito ay makakaya nilang lumabas, Panginoon Lord God, sa kanilang mga kaisipan, Panginoon, na binilanggo at binihag ng karunungan ng tao. At makapailan lang sila, Panginoon, sa labas ng kanilang limitasyon at doon matatagpuan ka at malalaman ang lahat ng mystery in the kingdom of God. Father, we thank you, even your holy presence, O God, and the presence of all your heavenly hosts. Thank you so much. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So ang ating pong tatalakayin ngayon ay mag-uumpisa po tayo about the basic truth of real church. So, bakit real church? Dahil meron pong tatlong uri ng church na nandito sa daigdig na ito ay tinatangkilik ng maraming tao. Yung isa ay yung religious church, yung pangalawa ay yung traditional church. At yun yung pangatlo
ay ito ay napaiilan lang ang nakakatagpo sa realidad na ito, the living church, dahil ito yung katuparan ng sinabi ng Panginoon na upon this rock I will build my church. So, hindi po sa layunin ng relihiyon at hindi rin po sa layunin ng tradisyon na ito ay maibabangon ang iglesia, kundi ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi that upon this rock I will build my church. So ano ba ang dahilan at layunin kung bakit sinabi ng Panginoon na ibabangon niya ang kanyang iglesia? Kung titingnan po natin, ito na po yung katuparan nung propesiya ni Propeta Propeta Isaiah doon sa Isaiah chapter 9 verse 6 and 7 na ang sabi rito, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And in verse 7, of the increase of his government and peace, there shall be no end. There shall be no end. So, ibig kong sabihin, na ito po yung katuparan ng propesiya ni Propeta Isaiah, na ito yung pagdating ng Panginoong Hesus, dahil siya yung nagsabi that upon this rock I will build my church. Kaya po, noong ipanganak ang Panginoong Hesus, ay ang layunin ay upang ibangon na niya yung kanyang iglesia. So, makikita po natin na nung nandito ang Panginoong Hesus, nung ipanganak siya, actually inuulit ko po para makaptivate ang ating mga kaisipan sa natutunan ng maraming mga tao na dahil sa Biblia ay lahat na ay kabahagi na. Yung mga pangako ng Diyos ay ito na yung nai-address sa tao. Kailangan ulitin ko na yung pagpunta ng Panginoong Hesus, yung kanyang kapanganakan, ay yun po ay sabi doon ay upang iligtas ang kanyang bayan. Matthew chapter 1. At in Matthew chapter 15, maliwanag ng sabi ng Panginoong Hesus, hindi ako pumunta rito, kundi para lamang sa mga nawalang tupa ng bayan ng Israel. So, ibig pong sabihin, mali po yung aspeto na napag-alaman natin na ang Panginoong Hesus ay pumunta sa atin. Kailangan maunawaan po ninyo. Sa atin bilang Gentile by nature. Kaya meron pong dalawang lahi na ito ay tatrabahuin ng Panginoong Hesus upang yung kanyang layunin na ibangon ang kanyang iglesia ay maganap. Okay. Kaya bakit siya ay pumunta para sa Israel? Dahil sa mga katuruan natin pong napag-unawaan noon pa man, ay ang kanyang bayan ay nalabag niya. Nalabag nila yung batas na ibinigay ng Diyos kay Moses, na ito yung kanilang gabay at pamantayan sa kanilang patuloy na paglalakbay sa mundong ito hanggang matapos ang kanilang misyon. Kaso, nagkasala sila. Kaya nga, nung nagkasala sila, sila po ay nahulog sa mundo o sa kingdom ni Satan, na dito na rin tayong ipinanganak under the kingdom of Satan. Kaya po, ilagay ninyo sa inyong mga kaisipan at ikondisyon nyo sa pamagitan ng mga katotohanan na ito ang inyong mga kaisipan na nung tayo'y ipanganak ay hindi tayo ipinanganak under the kingdom of God, kundi under the kingdom of Satan. Kaya yung naghahari sa atin na gaya ng tinuro po last Wednesday, na yung pong naghahari sa atin ay yung pong kamatayan. Ang kasinabing kamatayan ay hindi na yun yung naganap kina Adan nung sabi ng Panginoon, huwag niyong gagalawin yung punong kahoy na nasa kalagitnaan ng garden, dahil once na ginalaw ninyo, sigurado mamamatay kayo. Kaya nung nilabag nila yon,
yung face-to-face na fellowship nila sa Diyos araw-araw in paradise, ay yun po ay nawala. Hindi na po nila nakita ang Diyos. Ibig pong sabihin na completely nahiwalay na sila sa Diyos. At ito yung lahi na kinamulatan na natin na wala ng Diyos at pag-asa sa atin na ipinanganak dito sa daigdig dahil tayo po ay ipinanganak under the kingdom of Satan through the law of the flesh. Kaya itong katawan na ito ay bahagi yung sumpa na sinabi ng Panginoon na curse is the ground and sorrows you shall eat all the days of your life. Kaya ito yung binubuhay natin at pinaglalaban at pinaghihirapan at ipinaglalaban at pinag-aawayan ng buong mundo ay yung buhay na ito ay naisumpa ang nagahari ay kamatayan, itong physical na katawan. Kaya nga nung naka-establish ng Diyos ng kanyang bayan, na ito'y kanyang minotivate, na magagamit para ma-rescue niya ang planet Earth na pag-aari niya mula sa kamay ni Satan, kaya nagkaroon po ng dalawang kingdom sa daigdig na ito, the kingdom of God and the kingdom of Satan. And the kingdom of God ay yun po yung minumotivate niya yung kanyang bayan, the Israel. Pero tayo, bilang Gentile by nature, we are motivated motivated by the spirit of this world through Satan. Kaya siya po yung naging master natin na di natin alam. Niloko lang tayo. Dahil dumating yung Biblia, sasabihin na, hallelujah, kaya makikita ninyo pagdating ng malapit na yung Pasko. Pero tandaan ninyo, kung gusto nyong malaman hinggil po sa Pasko, hindi po yun yung itinakda ng Diyos na kailangan na parangalan natin ang Diyos sa pamagitan ng kanyang kapanganakan. Hindi po, dahil yun ay inimbento ng Roman Catholic noong 336 AD. Ibig sabihin, Roman Empire under Constantino ay ito sila yung nag-invent at dito sinelebrate na ng buong mundo. Okay, papaliwanag ko yan maya-maya. Kaya dito, bago magkaroon ng katuparan, yung layunin ng kanyang kapanganakan, kasi siya na po yung magsasakatuparan, hinggil doon sa promise, Holy Spirit, na ito'y ipinangako ng Diyos kay Abraham na darating. So dito, bago dumating yung promise Holy Spirit na upang tuparin yung sinasabi ng Hebrew chapter 8 na si Pablo, na ang sabi po rito, but now has he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. So, sabi rito, in that he says, a new covenant, he has made the first old. Now that which decayed and waxed old is ready to vanish away. So, ibig sabihin na dahil doon sa kanilang paglabag sa batas na ibinigay ng Diyos kay Moses, kaya po yung old covenant ng Diyos sa kanila, hindi po mawawala, kundi mababago, mapapalitan. Dahil yung covenant ng Diyos sa Israel, sinabi kay Abraham, it is an everlasting covenant. Kaya lang dahil nalabag nila, kinakailangan ito ay mapalitan, ma-replace sa pamagitan ng new and better covenant. At ito yung mission o dahilan kung bakit ipinanganak ang Panginoong Hesus dito sa mundong ito at pumunta doon sa cross, kasi kailangan niyang i-rescue ang kanyang bayan na napabilang
sa mundo na kinabibilangan natin under the kingdom of Satan. Kaya ire-rescue niya. Kaya nung nandito, ito pakinggan yung maigi, dahil nakabatay na lamang ang buong mundo sa mga katuruan ng mga matatalinong mga tao, nung nandito ang Panginoong Hesus, ay talagang galit ang mga Pharisees sa kanila at maging ang mga Roman Empire sa Panginoong Hesus. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi ako pumunta rito upang wasakin ang batas at ang prophetas, the law and the prophets. Kundi upang, sabi niya, pumunta ako upang isakatuparan. Bakit isakatuparan? Kasi kung walang magsasakatuparan sa batas na nilabag nila, mananatili yung kanyang bayan doon sa sumpa na dala ng kanilang pagsansala. The curse of the law, Galatians chapter 3 verse 13. Nang sabi doon na si Kristo ang siyang nagpalaya sa atin mula sa sumpa ng batas, dahil siya ang naging sumpa para sa atin. Dahil ang lahat ng nabitin sa kahoy ay naisumpa. So, yun po yung dahilan upang ma-rescue niya at makalaya sila mula doon sa sumpa ng batas. Yung pagkasinabing sumpa ay kamatayan, na yung umalipin sa atin, nung ipanganak tayo, the reigning of death ay ganun na rin ang nangyari sa kanila dahil nilabag nila. Kaya dito, ay nung andun ang Panginoong Hesus nung pumunta in the cross of Calvary at nung last breath na kanya pong bitawan, na ang sabi niya, it is finished, ibig sabihin na na-fulfill niya po yung batas in behalf of Israel. Kaya po dito, malaya na ang kanyang bayan na humakbang tungo sa day of regeneration. Ano bang ibig sabihin ng regeneration? Dito na muli magkakaroon ng pag-i-start of a new beginning ng kanilang buhay in the kingdom of God. Dahil nanggaling sila doon Kaya lang marami na yung ipinanganak after na nahulog sila mula doon sa kasalanan na nagawa nila, marami pong ipinanganak na hindi po alam ito concerning yung mga pangyayari. Kaya yun yung dahilan na may kasulatan para malaman nila, to inform them concerning yung pong pangyayari at mangyayari kung sino yung magre-rescue sa kanila. Hindi sinabi ng Panginoon na, hindi niya sinabi na kailangan tuparin ninyo yung Jewish law, na yun yung itinuturo ng mga Pharisees, na yun yung itinuturo ng mga modern Pharisees ngayon. Tuparin ninyo ang Jewish law, yung batas para maligtas kayo. Hindi po, kundi ang sabi niya, hindi ako pumunta, kundi isakatuparan, hindi wasakin ang batas at saka yung propeta at propetas, kundi isakatuparan. Kaya nung natapos yun, it is finished, ibig pong sabihin, nakahanda na sila to step na humakbang tungo doon sa day of regeneration. And the day of regeneration ay yun po yung araw na kung saan, nung sabi ng Panginoon, it is finished, ibig sabihin, na-give up niya yung kanyang hininga, namatay siya, ngunit nabuhay. Kaya nung nabuhay siya, pinagbilinan niya itong mga disipulos niya na ang sabi niya, 10 days before the day of Pentecost, na yung kanyang pag-ascend to heaven, at ang sabi niya, pumunta kayo sa upper room at maghintay kayo doon at bababa ang Spirit, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Acts chapter 1 verse 8, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo, at sabi niya, kayo, you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So, doon po, doon naghintay. About 640 or 660,
na Israelita sa upper room. Naghintay sila sa pagbaba ng Espiritu Santo na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Na hindi Jesus na tao, kundi Jesus na si Kristo, the Son of the living God, to enthrone Himself sa buhay ng kanyang mga disipulos at ang mga tao na tinawag na sumuko sa kanya. Kaya dito makikita po natin na nung bumaba siya, ang Panginoong Hesus bilang si Kristo, actually 120 na lamang ang naiwan. Dahil yung mga iba hindi nakapaghintay within 10 days. Ganun po yung mga tao ngayon. Akala kung wala na dahil they are just operating by their emotion at kaisipan. So, nung dumating ang Panginoong Hesus, dito na nakapag-enthrone sa kanila. Dito na siya nagpakilala ang Panginoon sa kanyang mga disipulos. Yun yung dahilan kung bakit siya bumaba upang sa lahat ng mga tao na ito ay papasok sa Day of Regeneration ay papasok sa kanilang buhay para magpakilala. Okay. Kaya makikita natin, nung nakapasok ang Panginoon sa kanilang mga buhay, anong sinasabi sa Book of Acts? Na maraming nangyari. Nagkaroon ng mga signs and wonders through the disciples ng Panginoon, mga apostoles. At ang sabi rito, na yung araw na yun, dahil naniwala ang mga tao, may mga 3,000 kaagad ang naidagdag na kaluluwa. At ang sabi doon na sila ay nagpatuloy sa pagtitipon-tipon, breaking of the bread and praying, worshiping God, at dagdag at marami ang idinadagdag ng Panginoon sa iglesia, sa church. Doon pa lamang nag-umpisa yung kapanganakan ng iglesia at yun yung katuparan ng sinabi ni Propeta Isaiah that a child is born and the son is given and the government has put into his shoulder. Ibig pong sabihin na nung nakapag-enthrone at nakapagpakilala ang Panginoon sa kanyang mga disipulos, dito na po naisakatuparan yung propesiya na yon that the government of Christ ay walang iba kundi the church. Siya po yung nagtatag. Siya po yung founder dahil siya yung nagre-rescue sa mga tao na magiging kanyang gobyerno. Kaya makikita po natin doon sa Ephesians chapter 2 verse 15, maliwanag po na ang sabi, nung pumunta in the cross of Calvary, nung bumulwak ang kanyang dugo, ang sabi rito, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, for to make in himself of Jew and the Gentile one new man. So making peace. So dito, kaya dito makikita po natin na noong i-rescue ng Panginoon ang kanyang bayan. Yun yung sinabi ko doon sa turo ko nung last Wednesday, na nung i-rescue ng Panginoon ang kanyang bayan,
na sa pamagitan sa kanyang banal na dugo, Colossians chapter 2, nung bumulwak ito, ay dito nalantad na siya po ay nagtagumpay. He triumphant over them. And publicly, na ito'y naipakita. So nagtagumpay, ibig pong sabihin, na nung sinabi ni Pablo, that he abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, ibig pong sabihin, na yung bilangguan ni Satan, na ito ay nabakuran ng pader, na yung pinakabakod niya ay walang iba kundi ang ating pong karnal na buhay. Kaya inabulis niya yon. Even, sabi niya, the law of commandments contain ordinances, ibig pong sabihin, na dahil yung sumpa ng batas, na ito ay nagdala sa kanyang bayan, within the area of Satan's domain, ay kanya na rin inabulis. The law of the flesh and the law, na ito'y nagdala ng sumpa sa kanila. So, ibig pong sabihin, natumba, nawala, nabuwag yung pader ni Satan para pigilan ang lahat ng mga tao within his kingdom. Kasi ang ginagamit ni Satan na pananggalan sa tao, una sa ating mga Gentile, ay yung karnal na buhay po natin. Itong physical na katawan, kapag hindi ito makalaya, hindi matagpuan the risen Christ, hindi makakalaya ito. Because only the risen Christ ay siya yung makakapag-terminate sa buhay na ito na hawak-hawak ni Satan, upang ito ay papalitan niya ng buhay na ito ay magdadala sa kanya ng kaluwalhatian. At yun yung church na sinasabi. Kaya ibig sabihin nung sinabi ng Panginoon, that if the Son of Man has set you free, you are free indeed. Kaya itong kanyang bayan, malaya na silang hahakbang going to papasok doon sa day of regeneration. At tayo, dahil sabay-sabay doon sa pagkabagsak ng pader na binuwag ng Panginoon through His blood in the cross of Calvary, ibig sabihin, dito ay naibigay na rin sa atin ng divine amnesty. Bakit? Dahil binuksan ng Panginoon yung pintuan na ng kalangitan. At dito na po, malaya na po tayong papasok sana doon sa kingdom ng Panginoon. Kaya lamang, yun nga yung sabi ko, si Satan ay tuso na ipagpatuloy na ginamit ang mga theological tradition ng mga Pharisees, na ito ay lumaganap hanggang sa panahon po natin. At yun yung ginamit ni Satan para hadlangan ang mga tao na makatawid tungo sa presensya ng buhay na Kristo. Kaya mayroong Bible school at yun yung niyakap ng maraming tao. Kaya kung magsalita ka concerning na wala doon, di kanila paniniwalaan. Kaya marami pong nagsabi sa akin na maraming mga pastor din naniniwala sa iyo, pastor. Hindi ko hinihiling na maniwala kayo, pero makinig kayo at usigin ninyo kung tama o hindi. Dahil kung diyan kayo maniniwala, kayo yung mga papastor, maawa kayo sa mga tao, huwag niyong idamay. Kung sa impyerno kayo gustong pumunta, palayain niyo sila para matagpuan nila the risen Christ. Kailangan magkaroon kayo ng passion. Na passion ng Panginoon, hindi yung passion na marami kayong mga miyembro at makapagpasikat tayo dito sa daigdig na ito sa mga mata ng mga tao. Hindi po, kundi kailangan po na makapasok. Bakit? Dahil ito po ay magkaiba po yung pagpasok ng mga Israelitas sa ating pong pagpasok.
dahil tayo ay nabigyan ng divine amnesty, yung pong bayan ng Diyos ay nagkaroon na po ng malaya na sila po ay makatawid na. Kaya lang sabi ng Panginoon sa mga Paraseyo na marami ang hindi nakatawid dahil doon sa mga harang na inilagay ng mga Pharisees, which is their tradition, theological tradition. Kaya dito makikita po natin na anong sabi ni Pedro noong nagsisisigaw, lalakad sa mga bahay-bahay ng mga Hudyo, at ang sabi ng mga Hudyo nung marinig nila na ang sabi po ni Pablo, therefore let all the house of Israel know assuredly that God has made that same Jesus whom you have crucified both Lord and Christ. Now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? So anong gagawin namin ngayon? Diba? Kasi nagamit sila na nung dumating ang Panginoon, hindi matanggap ng mga Roman Empire, hindi matanggap ng mga eskribas yung pong paliwanag ng Panginoon hinggil sa katotohanan ng scripture na ito'y labag doon sa kanilang katuruan. Kaya ang sabi ni Pedro, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ito na yung pangako na bago nila matatanggap, kailangan mag-repent sila. Ibig sabihin, yung kung saan sila nahulog at sila ay inalipin ng karnal na pag-iisip at karnal na buhay, kinakailangan talikdan nila yon 180 degrees completely at babalik sila sa kaisipan na nakaka-captivate sa pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi yung Biblia ang tinutukoy ko, kundi yung salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng Diyos that proceeded out from the mouth of God, hindi sa written book. Kaya magkikita po natin na ang sabi, repent and be baptized. Ano ba yung baptize? Ibig sabihin, kapag nagsisi ka doon sa mga investigasyon ng mga kongreso, bago imbestigahan yung isang tao, sasabihin, kailangan mag-oath ka. Mag-oath ka. Na yung sasabihin mo ay pawang katotohanan lamang. So help me God. Di ba ganon? Dito, ang sabi po ni Pedro, repent, magsisi kayo. Alisin nyo na ang kahalagahan ng nakita ninyo sa daigdig na ito. Sabi, at kayo ay mabautismuhan. And that baptism ay hindi po gaya-gaya na sasabihin, katulad ng kamatayan ng Panginoon ay gano'n na mamatay tayo at mabuhay katulad niya, pero pag angat mo, karnal ka pa rin. You are still within the kingdom of Satan dahil ang katuruan sinusunod mo ay yung katuruan ng tao. Pero ang sabi rito, and be baptized everyone, ibig pong sabihin na mag-oath ka in the presence of the risen Christ. Mag-oath ka, ibig sabihin na yun yung pagpapakita mo na tinalikdan mo na. Yung mundo, inalis mo na yung karapatan mo sa mundong pinanggalingan mo at nakahanda ka na ilagay yung sarili mo sa bagong pag-uumpisa ng bagong buhay in the presence of the risen Christ. So yung po yung ibig sabihin. Kaya sabi nila sa kanila na repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sin, cancellation of sin. And you shall receive the gift of the Holy Ghost, for the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. So dito na po tayo napasama bilang Gentile by nature. Pero bago mo makamtan ito, ay una sa lahat, kinakailangan na
humakbang ka at matawirin mo yung harang na inilagay na ni Satan na ginamit ang Biblia na ito'y pinagtibay ng karunungan ng tao, kailangan matawid mo ito. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang bayan sa Matthew chapter 5 verse 20, nang sabi niya, maliban, sabi niya, kung matawid ninyo ang katuwiran ng mga Paraseyo, pare-parehas kayong di makakapasok sa kaharian ng Diyos. At lagi kong sinasabi that the righteousness of the Pharisees is the righteousness of the law, the righteousness of the Scripture, the Torah book. Yun po yung righteousness ng mga Pharisees. At maging sa panahon natin, dahil marami ring mga modern Pharisees, modern Sanhedrin, ito yung mga nagpagal doon sa pag-aaral ng theological tradition na dala ng mga Bible Institute movement, ay kinakailangan ito ay matawid mo rin upang makapasok ka in the presence of the risen Christ. Dahil once na di mo matawid, di mo matatagpuan the risen Christ. Bakit? Dahil ang tinuturo po ng theological, once na binasa mo yung Biblia, yun na yung salita ng Diyos. Nakakatakot. Sinabi na ito na yung salita ng Diyos, pero di ninyo alam na ang nag-canonize niyan, sinasabi niyo salita ng Diyos, ay yung mga Roman Catholic. Noong 4th century, na sila rin yung nag-canonize na ang Biblia ay yun yung batayan ng pananampalataya ng lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo. Kaya makikita natin, bakit hanggang ngayon ay nawala na yung paglaganap ng living church. Dahil kung titingnan po natin nung unang pagbaba ng Panginoon sa kanyang mga disipulos, maraming nangyayari. Mga pangyayari na hindi kayang arukin ng kaisipan ng tao. Na maging yung kanyang mga disipulos, madaanan lang yung mga may sakit yung kanilang mga anino ay gumagaling. So bakit? Makikita natin na during the time of Apostle Paul, di ba, na the first journey ni Apostle Paul upang dalhin yung kanyang mandato mula sa Diyos sa ating mga Gentile by nature, mga Epesos yan, mga Gentile, upang buksan ang mga mata natin, itawid tayo mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kingdom ni Satan tungo sa kingdom ng Diyos. At ito ay nag-umpisa noong 40 AD. Kaya ang duroon na makikita pa natin yung mga testify doon kung paano kumikilos the full operation of the Spirit of God. Dahil tandaan po ninyo, in this dispensation of grace, ito na yung new covenant with better promises na ito ay ibinilaan para sa mga Israelitas na pumalit doon sa lumang old covenant. Ito na po. Ibig sabihin, it's no longer sa kaisipan ng tao gagamitin, kundi it is the full operation of the Spirit of God because Christ now came down nung nabuhay, umakyat sa langit, bumaba to enthrone Himself in our mortal being kung isubmit natin sa Kanya. Pero tayo mga Gentile by nature, hindi po pwede na mag-enthrone sa iyo kung hindi mo kayang talikdan o bitawan yung kahalagahan ng buhay na nakagisnan mo under the kingdom of Satan through the law of the flesh. Kasi pwede mo namang pahalagahan yan kung nakatawid ka na.
And you will be, kung ikaw ay na-justify na by the faith of Christ. Dahil yung tinuturo concerning the Bible, you will never be justified. Still, nandun pa rin ang sabi ng banal na kasulatan na doon sa 1 Corinthians chapter 15 na ang sabi po roon na ang amoy ng kamatayan ay kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay ang batas, the law. Kaya doon sa Romans chapter 3 verse 20, nang sabi doon that the law is the knowledge of sin. Kaya sabi ni Pablo na dapat ito ay tumigil na ang mga bibig concerning sa pagtuturo nito dahil na-abolish na. It is already, yun yung sabi ni Pablo sa Hebrew chapter 8, na ang sabi po rito, a new covenant, He has made the first old. Ginawa niya yung una na, yung luma. Now, sabi niya, that which decayed and waxed old is ready to vanish away. Ibig pong sabihin, maglalaho na dahil papasok na a new and better covenant. Dito lang dapat mag-focus na ang tao. Because the gospel of Christ ay hindi po yung Biblia, but the Biblia, this is a great book to inform you concerning yung mga events na mga nangyayari at mga sinabi ng Diyos kung paano niya iligtas ang buong mundo. Na hindi po yung katuruan nito at ang sinabi rito na yung nabuhay na Kristo, ito ang kailangan matagpuan ng lahat na through the Bible, siya yung magdadala sa iyo para matagpuan mo the presence of the risen Christ. Kaya makikita po ninyo, bakit tumigil? Bakit hindi na ito nagkaroon ng pag-usad noong first century? Dahil tandaan po ninyo, noong 30 AD, talagang, umpisan natin itong mga theological tradition ng mga Pharisees ay to teach na magampanan ng lahat about the Jewish law. At ito yung kanilang pinanindigan na pinagtibay din ng mga Roman Empire, that theological tradition. Kaya nung 30 AD ay kanilang talagang in-establish na makonquer nila ang buong mundo sa pamamagitan ng kanilang pagtataguyod, pag-i-establish about the universal church. Doon pa lamang nagkaroon na ng kaalaman ng tao sa church na salita. Pero yung church na sinasabi ng Panginoon ay kaiba doon sa itinayo ng mga Roman Empire. Yung universal church is the Catholic Church, kaya Roman Catholic Church. Na sila yung nagtayo to pervert the reality of the purpose why Christ came. Sila yung sumisira na lahat ng mga dumating sa buong mundo ay lahat ay kasinungalingan. Maging yung darating na Pasko. Dahil ang Pasko ng tao ay, ang sabi doon, in the presence of God there is fullness of joy. If you are living in the presence of God, then there is always a joy in your life. Every day, hindi lamang December 24 and 25. Kaya makikita ninyo nung na-establish nila yun. Na-conquer nila yung buong mundo sa pamamagitan ng mga Roman Catholic Church, mga pare, na ito'y naitalaga sa iba't ibang mga dako ng daigdig. At sinamahan din nung ni Martin Luther na noong
na noong siya ay na excommunicate from Roman Catholic Church, pinalabas siya dahil nagreforma siya. Kaya ang naitayo na Roman Catholic Church is a religion ng Roman Empire. Kaya nung napalabas si Martin Luther, bilang siya ay professor ng theological tradition sa loob ng Roman Catholic Church, ipinagpatuloy na niya sa labas at nagpasalin-salin hanggang dumating na sa buong mundo, yung pong nung ipinangon ni Mr. Simpson at saka si Mr. Moody, yung pong Mr. Moody, yung pong Bible Institute Movement, na yun yung niyakap ng buong mundo. Kaya makikita mo kung magsalita ang bawat mga organization, mga papastor, sasabihin tayo'y church. Anong church mo? Diba? Sa amin, ang church namin ay Baptist. Ay sa amin ay JIL. Ay sa amin. So ganun yung pag-uusap. Mga tao na ito'y hindi na nagkakaunawaan, kagaya ng ginawa ng Diyos noong nagkaroon ng iisang salita ng mga Gentiles dahil inorganize ni Satan through Nimrod in Genesis chapter 11, ay kinumfounded ng Panginoon that yung kanilang iisang salita. Kaya naiba-iba yung kanilang salita na ito ay dumating sa atin. Kaya may mga English, may mga Tagalog, Ilocano, may Inchik at kasi yun po yung dumating. Yun yung katauhan ng mga hintil na ang nagahari ay yung kamatayan. Kaya yun na rin yung ginamit ni Satan. Kaya makikita po ninyo, yung church na traditional ay ganun na rin. Inaangkin na sila ay church dahil nag-aral sila sa Bible school. Pero pag makita nila yung kapilya, yun yung church namin. Di nila matukoy-tukoy. Bakit? Dahil all these things are spiritually discerned. Hindi po kaya ng tao na arukin unless na ikaw ay makatawid at makatawid in the presence of God at siya yung magdidimulis, magdeterminate sa sangkap ng yung pagkatao na hawak ni Satan para maalis yung pong kamatayan sa bawat buhay natin, ay papasok ka sa kanya. Pero ang tanong, kaya mo bang talikdan ang mundong ito? Ang mundong ito ay malulusaw. Ang mundong ito ay, ang katawan na ito ay mamamatay. Kaya mo bang talikdan at sumuko in the presence of the risen Christ? Dahil once na na-terminate niya yan, papalitan niya ng isang bagong buhay na ito ay mag-identify sa iyo, hindi na hintil, kundi parehas sa mga Israelitas na nung na-regenerate sila, yung kanilang identity ay hindi na identity ng Hudyo, kundi church na ang identity nila. Maging sa atin, kapag sumuko ka, dito na ang identity natin is no longer a Gentile but a church. Na ang sabi rito na ginawa ng Panginoon para sa kanyang sarili, sabi, yung dalawa, Hudyo at saka Gentile, ay maging isang bagong tao. Anong ibig sabihin? One word and one language. Hindi marami, hindi iba't iba. Dahil kung ganitong sitwasyon ng mga organization at iba-ibang pamunuan, hindi po yun yung itinayo ng Panginoon, kundi itinayo lamang ng tao. At ginamit ni Satan ang karunungan ng tao para maraming tao ang mabihag. Kaya makikita niyo ang sabi ng Panginoon, may malawak na daan at mayroong may makipot na daan. Yung malawak, maraming nakakakita at maraming dumadaan doon. Pero yung kanyang hangganan ay walang hanggang kapahamakan. Pero itong makipot na daan, iilan lang ang makakakita. Pero yung hangganan nito ay buhay na walang hanggan. Makita ninyo, kasi yung church, ito yung government ng Panginoon. Ito yung kanyang, sabi niya, new man, ito yung kanyang katawan.
katawan, na hindi nag-aaway, parehas ang kanilang salita, parehas ang kanilang wika. Kahit na magsama, dito na magsasama ng mga iba't ibang mga lahi, na ito'y sumuko sa Panginoong Hesus. Gentile o Hudyo, ito ay mabubura na at magiging isa, identity is the church. Kaya lang niligaw ng ni Satan ang katotohanan sa church dahil sa mga Roman Empire na noong kanilang na-establish that the Roman Catholic Church noong 30 AD, yun na po ang pinaniwalaan ng maraming mga tao. At nung dinala naman ni Martin Luther, yung punctological tradition nung lumabas mula doon sa Roman Catholic Church, ay dumating naman yung traditional church. Kasi religious church is the doctrine of Satan. Traditional church is the doctrine of man. Pero ito yung ginagamit ni Satan para yung nawas out na pader ng kanyang kingdom para pigilan ng lahat ng mga tao, ay ito yung kanyang inilagay na harang. Kaya nga, makikita natin kung di tayo magiging mapanuri at mapagbantay, kung ano-ano yung mga sinasabi, maniniwala na lang tayo. Lalo na kung may mga certificate at mga diploma na mga pagiging modern parishes at mga modern Sanhedrin. Ang mga modern parishes ngayon, mga reverend, mga modern Sanhedrin ay yung mga bishop. Kasi yung mga bishop, sila yung nakaupo sa judgment seat. Tinitingnan kung sumusunod kayo o hindi doon sa kanilang patakaran, yung kanilang mga protocol, organizational protocol. Nasaan yung pag-ibig? Ang daming itinatayo ngayon. Kapag di mo nagustuhan yung kabila, magtayo ka na naman ganun. Kaya mong itayo, lalo na kung mayaman ka. Iligaw mo lahat ng mga tao dahil lamang doon sa hangarin mo. Pero hindi po church yan. It is the church of darkness. Kaya mga pastors, maawa kayo sa mga tao. At kung nais din ninyong mapabilang sa kaharian, sumuko na kayo. Iwan na ninyo ang inyong mga napag-aralan at napag-alaman hinggil sa theological tradition, theology. Mga Doctor of Divinity, Doctor of Theology. Dahil itong dispensation of grace, ito yung panahon ng church. Na yung church, ito yung pinaka-identity ng mga tao na nagdadala ng Panginoong, dinadala ng Panginoong Hesus kanyang gobyerno. At ito rin yung mga tao na kabilang at karapat-dapat sa kalangitan, sa kanyang kaharian, the church. Kung hindi ka mapapabilang as a church within His government, dahil sabi doon na His government, the increase of His government will never come into an end. Hindi na ito titigil. Mula rito hanggang sa kalangitan. And that is the church. Kaya mga kapatid, ito po yung dahilan. Ngunit, binaboy ni Satan yung soberenya ng salitang church. Dahil ginamit niya ang mga religion at saka mga tradisyon. So, kailan lang ba nagkaroon ng mga churches, mga iba't ibang mga religion sa buong mundo noong 19th century? Isa lang ang kailangan natin, Panginoon, sa atin. Sumuko tayo at katagpuin natin His presence. Bitawan nyo na yung napag-alaman ninyo. Huwag nyo nang dalhin
ang mga kabataan na gustong maglingkod sa buhay na Diyos doon sa Bible School, huwag na. Samahan nyo na sila. Itawid nyo na sila. Tumawid na kayo pare-parehas into the kingdom, into the presence of the risen Christ. Dahil siya po, bago tayo magkaroon ng access sa Diyos, kinakailangan ma-encounter mo, makapasok ka in the presence of the risen Christ. Ang daming nananalangin, nagpapagod lang kayo. Pagtitipon sa Korea, 10 million, 10,000, mga ganyan, ay magkailiwan ko kung ilan. Magtanim na lang kayo ng kamote at hintayin nyo na lang na magkaroon ng Day of Armageddon at titingnan nyo na lang kung saan kayo pupunta. Kung di tayo tatalima sa panawagan ng Panginoon to surrender ourselves unto Him. Dahil kailangan na kailangan niya tayo, dahil gusto niya, tayo po ay ibangon niya maging isa bilang kanyang gobyerno. Kaya yun po ang basic truth concerning the church. At ito ay pagpapatuloy po natin, marami po tayong mapag-aalaman pa, na ito ay kailangan po natin na ito yung mag-captivate sa ating mga kaisipan na to draw nigh in the presence of the risen Christ. Yun lamang po, mahal ko namin po kayo at magandang gabi po, magandang araw sa lahat na nasa ibang bansa. Kayo po ay manalangin. Father, we thank you, we give you praise, Lord. Salamat po sa lahat ng mga tainga na ito ay nakarinig. I pray, O God, na hindi po lalabas sa kanilang sa kabila ng kanilang tainga, Panginoon, kundi ito, Diyos, ay mananatili na parang kalimbang sa kanilang kaisipan, Panginoon, that to captivate them, Panginoon, from mula doon sa pagkakabilanggo, pagkakabihag, Panginoon, sa kaalaman ng mundong ito, as Satan's motivated all mankind through his kingdom, through the law of the flesh. Lord God Almighty, I pray na lahat ng tainga na makakarinig ay magtatagumpay sila, Panginoon, natawirin ang daigdig na ito hanggang sa iyong kaharian ngayon at magpakailanman. Father, we thank you and bless everyone, and I pray to pour out, Lord, all your spiritual blessings to those who humble themselves before your holy presence, O God. Father, we thank you, we give you praise, glory, and honor, the most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen.